Good afternoon po, kami po ang pangalawang grupo para sa aktibidad na ito. Ako po si Bianca Bondo. Siti Ashlea Datu Imam, Christine Denise A. Sandilan. Shane Ashley Tita L. Charlie Kurt Ediber. Faber Makapagal. Karen Pahoro. At ang kanta pong napapunta sa amin ay ang kantang Critical ng Stick Figures na kung saan sumasalamin ito sa mga suliraning kinakaharap ng ating lipunan hanggang sa ngayon. Sa kantang ito, ipinapakita ang pagpuna sa politika at ang korupsyon. Pati na rin ang kasalukuyang nangyayari sa ating ekonomiya, migrasyon, poverty and equality, and pagkawalan ng gana sa pagboto ng mga mamamayan. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng pagkakaisa kahit na sa kalagitnaan ng mga trahedya na ating dinadanas. Ipapakita din ito ang kahalagahan ng panitikan sa nagiging silbi nito or nagiging role sa pang-araw-araw nating buhay dahil nagbibigay ito ng kaalaman at kamalayan sa ating mga mamamayan. Hinggil sa kahirapan naman in general, ang panitikan na ito ay malinaw na sinasaad ang realidad ng ating pamumuhay ngayon, na kung saan nawawalan tayo ng tiwala dahil sa patuloy na pagkukulang at pagdilinlang sa atin ng gobyerno, habang tayo ay patuloy na nakikipagsapalaran para matugunan ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. At lalo itong nakikita sa ngayon gawa ng mismong problema natin ay ang kinakaharap natin ay ang panahon o bagyo. Sa kalagitnaan ng kaguluhan na ito, makikita talaga natin kung sino-sino ang mga naghihirap at sino-sino ang namumuhay ng komportable lang sa kalagitnaan ng ingay at pagsubok na dinadanas ng mga mamamayan. For me, the song shows the frustration of Filipinos sa mga problems like corruptions, poverty, and poor governance. It talks about the leaders who are supposed to serve the people, pero may mga pagkakataon na mas sinuuna pa ang sariling interes at pagpapayaman. And I think this is still relevant today, especially with the recent issues involving alleged irregularities in flood control projects. These projects are supposed to protect people from flooding, pero kapag may corruptions or misuse of public funds, ordinary Filipinos are the ones who suffer. In my opinion, the government should have more transparency and accountability. At the same time, as citizens, we also need to be more aware and responsible, especially when choosing our leaders. Overall, I think the song is a reminder that corruption and bad governance affects everyone, and real change requires responsible leaders and responsible citizens. Ang pangunahing dahilan ng pag-alis ng mga Pilipino ay ang kabiguan ng ekonomiya at katiwalian sa pamamahala. Mabababa ang pasahod, matataas ang buwis at walang sapat na trabaho na makapagbibigay ng marangal na pamumuhay. Ang yaman ng bansa ay napupunta sa iilan at sa mga tiwaling namumuno, kaya't ang ekonomiya ay tila paralisado at hindi umuunlad para sa nakararami. Ang pag-alis sa bansa ay hindi pagpilit kung hindi pagtakas sa kawalan ng pag-asa. Dahil walang kinikita, walang oportunidad, at pagpatuloy na naghihirap sa sariling bayan. Napipilitan ang mga Pilipino kahit na mahirap masakit ang mga ibang bansa. Ang mga manggagawang Pilipino ay magiging likas sa paggawa sa ibang bansa, habang ang sariling bayan ay nawawalan ito ng pinakamahusay nitong tao. Ang mga padalang salapi mula sa ibang bansa ay panandali ang lunas lamang. Pinapanatili nitong buhay ang pamilya, ngunit hindi nagiging pundasyon ang tunay na pag-unlad. Hanggat hindi inaayos ang katiwalian, hindi itinataas ang sahod, at hindi binibigyan ng tunay na oportunidad ang mga tao sa loob ng bansa, patuloy na inaalis ang mga Pilipino, mananatiling mahirap ang Pilipinas. Sa kanta, makikita natin kung gaano kahirap ang buhay ng ibang mga Pilipino. May part sa kanta na binanggit na wala nang makain ang mga tao kundi delata. Ipinapakita nito
na may mga pamilyang nahihirapan bumili kahit ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. So, para sa akin, hindi lang pera ang problema sa kahirapan. Kapag mababa ang sahod ng isang pamilya, naapektuhan din ang kanilang pagkain, kalusugan at edukasyon. Siyempre, ang pang-araw-araw na buhay. Mas nagiging mahirap din para sa kanila na makaahon sa kanilang sitwasyon. So, sa kabuuan, ipinapakita ng kanta na ang kahirapan ay hindi tungkol sa walang pera. Ito ay tungkol sa hirap ng isang tao na matugunan ang kanyang mga pangangailangan at magkaroon ng maayos na buhay. Isa sa mga pinapakita sa music video ang pagkawala ng gana ng ilang mamayanan na bumoto. Makita ito sa linyang, kaya naman ayaw ko ng bumoto, nakakawalang gana na. Para sa akin, ipinapakita nito ang pagkadismaya ng mga tao dahil pakiramdam nila na kahit bumoto sila, baka wala rin namang magbago. Makikita rin sa linyang kung sino mismo ang ipapalit na gayon din ang kagaya niya, na parang pare-pareho lang ang mga kandidato. Ipinapakita nito na kapag nawalan tiwala ang mga tao sa mga leader, maaari rin silang mawalan ng interes na makihilok sa halalan. Sa kalahatan, hindi lang simpleng ayaw bumoto ang pinapakita rito. Mas malalim nitong pinapakita ang pagkawalan ng tiwala ng mga mamamayanan sa pagpili kung sino ang mga mamumuno sa ating bansa. Ngunit, para sa akin, mahalaga pa rin ang pagboto at pagiging mapanuri sa pagpili ng iboboto. Dahil ang bawat boto ay may epekto sa kung sino ang mamumuno at kung ano ang magiging kalagayan ng ating buhay bilang isang mamamayan. Sa kantang kritikal ng Stick Figures, inilabas ang galit ng tao laban sa korupsyon at kahirapan. Mga issue na kitang-kita pa rin natin ngayon sa baha at sa pag-alis ng healthcare workers natin. Pinapalala nito habang nag-aaway-away tayo, yung mga corrupt sa power ay patuloy na nakikinabang. Kailangan natin magkaisa para sa tapat na gobyerno, maging responsable sa pagboto at i-hold accountable ang mga leader natin. Walang magbabago kung mananahimik lang tayo. Kailangan natin kumilos ng sama-sama. Yung sa critical na to sa music na to is hindi lang basta nag-run up. Ito ay patungkol sa personal experiences. They are criticizing and condition of Philippine society. Binabanggit sa song yung different problem na nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya masasabi natin na yung music mismo ay nagsisilbing commentary tungkol sa society. Example is yung song talks about poverty and the struggles of Filipinos. Connected ito sa reality na hanggang ngayon marami pa rin families na nahihirapan financially. Kaya kahit matagal na yung ginawa yung song, relatable pa rin siya, pa rin yung message niya dahil may mga similar problems pa rin tayong nakikita sa news and in our communities. And makikita rin din sa lyrics yung criticism towards politics and corruption. Hindi lang sinasabi ng song na may problema, pinapakita rin na ito yung frustration ng mga tao sa leadership and the system. And this makes the song more than entertainment because it gives listeners a different perspective about political and social issue. And another important part is yung idea of Filipinos being divided. The song points out how people can have different beliefs and opinion hanggang sa nagkakaroon ng conflict instead of unity. Relevant pa rin ito ngayon dahil makikita natin sa social media kung paano nagkakaroon ng arguments and divisions because of politics and different opinions. And for me, this is where the power of music becomes important. Through the lyrics can express opinions that might be difficult to communicate through a normal conversation. Yung combination ng rap, lyrics, emotions, and criticism makes the message stronger and easier for people to remember. And compared sa previous lesson natin, both the lesson and critical show how different forms of expression can reflect real problems in society. Pero instead na academic discussion, ginagamit ng song ang music para directly maiparating yung frustration and observation ng artist. Critical is still relevant because
the problem mentioned in the song are not completely gone. It reminds us na music can be more than entertainment. It can be a voice for criticism, awareness, and social change. True songs like this artist can encourage listeners to think critically, question society, and become more aware of the problems around them. Wala na ba pag-asa, lahat magkaisa.